Okay. So, installed na. Installed na yung EPS carry. Installed na yung TLR7 sub. Ito na ang aking final itsura ng aking 43X. Medyo tigas pen trigger kasi unfired pa to. Strobe. May strobe function. May on, may momentary. So siguraduhin ko lang naka torque yung torque screw. So ewan ko kung kita. 15 inch pounds. Sabi sa 15 inch pounds na. 15 inch pounds, dalawang okay. Uy, naiwan. Okay, 15 inch pounds. Kaya lang hindi ko makita yung ano ko blue Loctite. Hindi ko alam saan ko linagay. Kaya sana hindi pag range day ko bukas, sana hindi umano to, hindi ko malas. Okay, so sa G45 naman tayo. G45 empty chamber. So installed na yung TLR8G. Pwede siyang light, pwede siyang green laser. O, di ba? Ganda, green laser. Pwede siyang laser and light combo. So depende sa kung anong gusto mo. Pwede siyang light only, pwede siyang laser only, pwede siyang laser and light combo. O, di ba? Ayos. Okay, so G19X naman. G19X. So empty chamber. Uy, ganda pala ng trigger. Oo nga pala, pinalitan ko nga pala ang trigger nito. Compared dun sa 45, ganda ng trigger nito. Ganda ng brake. Ano ang trigger nito? Parang Apex yata ang trigger nito. Hindi ako nagkakamali. Double check ko. Kasi binubuting-ting Ganda ng trigger niya. So TLR7 red. TLR8 pala, yung laser and light combo. So, yan. Pwede siyang laser and light, pwede siyang light only, pwede siyang laser only. Depende sa kung paano mo iset. So doon tayo sa laser and light. Ayos. G19X naka tritium night sight. Ganda ang trigger. Kumpara mo dun sa ito, hindi pa napuputok kasi empty. Ito medyo matigas. Mahirap pa itama to. Okay, next tayo yung aking classic C75B. So empty chamber check, empty. Ito yung ginawa ko dito. Bali may modify ko to as single action only. Ganda ng trigger. Parang 1911 na tuned. Ganda ng trigger nito. Ganda rin ng sights nito. Green and red fiber optic sights. Saan ko ito nabili? Tagal ko na binihisan to yeah. Grips niya ganda rin. Tagal ko na hindi napuputok kasi medyo mabigat kaya hindi ko masyado pinagdadala. Mabigat. Parang yung Infinity rin, ang bigat ng Infinity, hindi ko masyado ginagamit. So ito yung 97B Classic CZ. Okay, next yung aking
build, Infinity build na 40 caliber SDI, STI frame to, STI frame. Tapos Infinity parts, grip, slide barrel. Teka, tabi nga natin ito mga to. Tabi to. Okay, so 40 caliber empty chamber. Ito ang pinakamagaan na trigger sa mga pistols ko. Grabe, pag hindi mo ano to, ma-AD ka dito eh. Pag pinapagamit ko to sa iba, tinututok pa lang nila. Pag hindi ka sanay talaga, tinututok pa lang nila, pumuputok na. Parang ano ba to? Sabi ni si Jay Pexon gumawa nito. Ano ba to? 2 pound trigger. 2 pound, 2.5. Pero ganda nito, very accurate. Tsaka ito mga 25 meters sa plate. Isa-isang putok lang to. May video ako nito, 25 meters sa plate. Isang putok, isang tama. Kaya lang bigat. Laki, di ba? Kumpara mo yung size 43X. Bardagul eh. Laki nito masyado. Yung 43X ko cute. Ito bardagul. Okay, so another 40 cal standard pistol. STI build. Si Jay Pexon din gumawa nito. Jay Pexon ng true weight. Ito medyo parang mga 3 pound, 3.5 pound trigger. Hindi katulad ng Infinity na sobrang gaan. Pero compared sa mga striker fired ko, gaan din ang trigger nito. Ang trigger nito 40 caliber. So, pinagkopyahan namin ito, parang STI Eagle. STI Eagle yung may short dust cover. Very accurate pistol. Kaya lang hindi ko rin masyado ginagamit ngayon kasi parang hindi na uso 40 caliber ngayon eh. Parang tsaka ang gagaling ng mga nasa standard division. Yun totoo. Sobrang gagaling ng mga nasa standard kaya. Kung ano lang to, range toy na lang. Ito yung 40 cal STI 2011. Ay, hindi nag-slide lock. Yung slide lock. Okay, so kaya ako linabas yung mga pistola kasi meron akong in-order kay 4 boys. Parang Kydex holster maker siya dito sa Pilipinas. Ganda. Gustuhan ko yung product niya. So, since nga ito maraming pistol, magiging problema na yung holster. Dahil bawat pistol, iba-iba ng holster. So, nakita ko yung ano niya, ad dyan sa Facebook. Meron siyang parang receiver. May common receiver na nag-a-accept ng different holsters. Nagawa niya. Ayan, parang meron disc na adapter na nag-a-accept na different holsters. So nagpagawa ako ng 3 klase. Kaya nakalimutan ko magpagawa for the 43X eh. Hindi ko alam kung paano ko gamitin sa range yung 43X. Nasaan ba isa? Ayun. So ayan, diba? So since maraming type ng pistols, may isang receiver lang. Pwede yung nasaan ba yung 45 G45. O diba? G45 with light, stream light.
Ayan, G45. So, pag ito yun nandun sa belt mo. So, G45. G45. Tapos pwede rin siyang, since meron din akong G19, G19X. G19X, pasok din siya. G19X. Pasok din G19X. Medyo masikip. So, okay, kung tapos ka nang gamitin yung Glock mo, tanggalin mo lang yung holsters for the Glocks. Palitan na natin ng for the 2011s. Okay, so ito for the 2011s. Ayan. So, pwede yung SVI. Pwede rin yung nasaan ba yung pwede rin yung aking STI. Pasok pareho. So hindi na ako pa iba-iba ng holsters. Nagpagawa na lang ako ng kung ano yung mga common sa mga pistol ko. So ayan, highly recommended ko yan si 4Boys. Ganda yung, although kaibigan din natin si Kydex Manila, talagang tropa natin yung si Kydex Manila, kasama natin sa 2020 Glockers yun. Marami rin akong products from Kydex Manila, pero ito lang kasi yung nagustuhan ko dun sa kay 4Boys. Ang dami ko kasing pistol so kada pistol ko papagawa ako ng holster tsaka ng para sa belt. Parang hassle, di ba? Kaya nung nakita ko to, so 75B, CC75B, CC75B. So pwede mo siyang pagpalit-palitin. So kung tapos ka nang gamitin yung 75B mo, ano naman, 2011, di ba ko range day kayo ng mga tropa, 2011 naman. Tapos pag kunyari tapos ka sa 2011 mo, decide ka, Glock naman. So, diba, isang receiver lang siya dun sa belt mo. Iba-ibang holsters. Ayan. So, pwede magpapalit-palit. Hindi na ako papagawa ng iba-ibang. So, maganda tong produkto ni 4Boys pag marami kang type ng pistol. Ayos yan. So mag-range day tayo. Testingin natin to.